Puro kayo para bang Summary. guilty ba o hindi? Ay, guilty. Naantay lang nila yung mga report sa not 24. guilty. Minsan kasi ang Kasi ang laki survey, ng porsyento ng undecided, di ba? minsan kasi sa survey, sinasabi nila, depende sa tanong. Di ba? Yung magiging sagot mo rin. Ako tatanungin ka, Pagka-phrase ng question. Yung pagka-phrase ng question ay napaka-importante para doon sa isasagot. So, kailangan nakikita point. talaga din natin yung mga question. tanong Actual survey. sa survey. Na-survey ka na ba? Hindi pa. Ikaw na-survey ka Hintay nga na? ako ng hintay. Yun na lang, sinasabi naman mga sinasurvey. Where do they get like our survey? Participating. Kunyari, ngayong oras na ito, magpasa sila ng papel para survey. Ang tanong, gutom na ba kayo? Anong sagot mo? Yan, nakagutuman sa Pilipinas. Di ba? Depende. Tumat sa Pilipinas. Kasi maaga pa. Okay, narito na po. Pasadaan na natin ang maaksong balita. Gutom kami lahat dito. Sa umaga ito, narito na ang Ronda Report. Patay po ang isang mag-ina matapos salpukin na isang tren ng PNR ang sinasakyan nilang kotse sa Calamba, Laguna kagabi. Yan ang Ronda Report ni Haji Rieta. Haji! Yes, Igan, patay nga ang mag-ina matapos bumangga ang sinasakyang kotse sa tren ng PNR o ng Philippine National Railways dito sa Barangay Halang, dito sa Calamba, Laguna. At sa lakas nga ng pagkakabangga ng ay warak ang harapang bahagi ng kotse na kung saan ay nakaupo ang dalawa. Kinaladkad pa raw ng tren ang kotse hanggang sa umabot sa residential area na malapit sa riles ng tren. Nahirapan daw mga responding rescuer na tanggalin ang mag-ina sa sobrang pagkakaipit sa kotse. Agad namang sinugod sa Calamba Medical Center ang mag-ina, ngunit dead on arrival na sila. Iga nakikipag-ugnay na nga PNP sa PNR para naman sa driver ng tren na hindi naresto kagabi dahil na nakiusap umano ang isang PNR supervisor na ngayong araw na ito iyaharap sa pulisya. Igan. Ano ba dahilan na hinabol yung tren, hindi nakita may tren o paano, Haji? Bali, yung driver ng tren, yung tren huminto naman, Igan. Pero sabi ng supervisor ay since may biyahe pa daw yung tren ng PNR ay mamaya na nga lang daw, ngayong araw na lang daw, iharap yung driver ng tren sa mga pulisya, Igan. So, huminto yung tren? Yung trend? Pero yes, Igan, pagkatapos nga bumangga dun sa... pagkatapos nakalad ka rin ng kotse, Igan. Huminto rin. Bukod dun sa mag-ina, may iba pa bang pasahero yung kotse? Igan, sila lang yung nasa loob ng sila kotse, lang? no? At yung anak nga, yung driver at Ano masabi ng pasahero mga yung nanay, Igan. ano sabi ng mga witness diyan sa Calamba? Dumiretso ba o hindi napansin na may tren na paparating? Yung makausap natin na mga residente, Igan, hindi raw nila napansin o di daw napansin itong kotse na may papadaang tren kasi walang nakalagay na mga signages dun sa may riles mismo, kaya dire-diretso daw itong kotse, Igan. Okay, maraming salamat, Haji Rieta. Abangan po iba pang detalye. At tulad ng paalala natin dito, basta riles ang tren, lagi kayo magme-menor. Stop, look, and listen. Oo, dahil... Sana lagyan naman nila ng ilaw at ayusin naman nila. Di ba usually pag may train, meron yung malalaking ilaw. Wala Yan, na. ang malalaki. Di ba Hindi ganun lahat. eh? Unang-unang panahon. Hindi lahat. They Sa should fix probinsya. it. Amerika yun. That's why they should fix it. Kasi alam nga magantay pa tayo ng maraming insidente. Kami iba, tao lang yung nagbabantay. So pag Hindi, kaya meron nga, siya umabsent, ang siya basic yung talaga sa nasa- riles ang Madaling tren, araw, paano stop, naman? look, and listen. Huwag na natin sisihin kung walang harang, walang ilaw. Stop, ganun lang naman, di ba? Stop, look, and listen. Alam mo, sa may Calamba na yun, yung sa along the highway, yung riles Oo, tatawid ka talaga. alam mo ba, hindi ko Ayun. napapansin Hindi paminsan ko napapansin, di ba? hanggang sa gumanon yung kanya. Nasa riles pa rin. Hindi mapapansin. Dapat may paalalang pa pala na, riles ang tren na. Actually, Lalo talaga, na gabi pa to. yes. Talagang ang hirap nung sa ganung senaryo. Kasi Sitwasyon. minsan, di ba, kung madaling araw, tapos hindi mo rin, kailangan meron talagang early warning. Yes. At least man lang, yun man lang. Ano, napakalaking karatula ng mga billboard natin. Sana meron din naman yung ganun lang. Ilaw. Yan. Ayaw niyo mag-budget. Oo nga, no? Okay, samantala, isang 12 taong gulang naman na babae ang minules siya umano ng isang polis. Kwento ng biktima, Disyembre noong nakaraang taon, nang utusan daw siya ng kapitbahay nilang si PO2 Resmundo Robles na imasahe ang kanyang likod. Pero bigla lang daw nitong pinahawak ang maselang bahagi ng kanyang katawan sa bata. Sa takot, umiyak at tumakbo na lang ang bata. Naulit daw ang ganitong pangyayari nitong Marso. Kaya nagsampa na ng reklamo ang pamilya ng bata sa Women and Children Protection Desk, the Manila Police District. Todo tanggi naman sa paratang si Robles na nakatalaga po sa Station 4 ng MPD.
Ayon naman sa hepe ng istasyon na si Superintendent Rolly Balabas, hindi pa raw niya nakakausap ng personal si Robles pero tiniyak niyang hindi raw niya kukonsitihin ang ganitong mga bagay. Ba't bumalik pa yung bata? After naman. Di ba? Ano kaya yung sitwasyon? Bakit? Sana yung unang sumbong pinarating na agad sa opisyalis nitong si PO2 Robles. O baka tinakot naman din niya. Alamin natin itong panig naman dahil, ayan eh, kawawa naman. May pamilya kaya ito, lantad na yung mukha niya sa television. Yun din eh. Hindi kahit saan siya pumunta ngayon. Madajudge na agad siya. Samantala, pasintabi po mga kapuso dahil sensitibo po ang video na mapapanood ninyo. Patay ang isang guro matapos masagasaan ng isang garbage truck sa Barangay Loe, Bikutan sa Taguig. Sa kuha ng CCTV, walang kaalam-alam ang driver na nasagasaan na pala niya ang biktima na si Mezalina Borge Belarmen, 50 taong gulang at nagsisilbing guro sa Taguig National High School. Mano-manong hinugot ng mga rescuer mula sa ilalim ng garbage truck ang katawan ng biktima, pero nang dalhin na ito sa ospital ay dineklara na itong dead on arrival. Base sa investigasyon, habang tinatahak ang pagbulusok na kalsada ng General Santos Avenue, lumusot daw ang preno ng garbage truck ng Lionel Waste Management Corporation na nakakontrata ng pagkolekta ng basura sa Taguig. Ayon sa Taguig City Hall, nagpaabot na ng tulong pinansyal ang Lionel Waste Management Corporation sa biktima at handa rin daw magbigay ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Taguig sa pamilya ni Belarmen. Alam mo, yung mga matataas na truck, yung mga malalaki, pati yung mga paatras nila, kailangan talagang doble. Pwede bang stop look din? Stop look and be careful talaga. Yung mga ganito mga bus, mga truck, Wala yung ganyan. maintenance niya. Yung maintenance ang dapat talagang binubusisi. Nababantayan Yung pa kasi eh. ang mahal nung kaya parang kumbaga hindi nila nire-regular yung maintenance kasi mahal ang parts niyan, mahal ang kasi ang laking truck eh. Mache-check na Ang nangyayari, ending Tsaka, niyan. may dinadagdag na mga parte dun sa truck eh. Kunyari, ito yung sasakyan. Ang side mirror mo, hanggang dun lang. Lalagyan ng malalaking bagon sa likod. Hindi mo na makikita talaga. Blind spot na talaga yun. Ang alam lang nung chopper eh, actually, yung kaliwa niya nga, hindi nga niya nakikita yun eh. Puro harapan lang ang nakikita ng mga driver. Tsaka private Umakit na ba kayo sa truck? Oo. Natatawa ka, hindi mo makikita talaga eh kung talagang kailangan. May tao sa Mga expert. dealer. At ang nakakaano Kailangan dyan, eksperto ka talaga eh. Kaya nakakabahala. nagbibigay ng lisensya sa truck driver. Dapat mas doble kasi baka atras sa bante lang alam mo. Usually, bumababa naman yung pahinante dapat. Mas Nasa nag-guide. likod siya yung mag-guide habang umaatras. Tulugin, Pag mga nakataas ang ganyan, palo niya. nakataas ang paa. Tsaka nakakabahala kasi kung sino yung malaki, like mga bus, mga truck, yan yung mabibilis nakikita mo. Ito, pagka hindi Ang momentum din yan. Hindi mo alam Mas kung paano mahirap ka. silang Lalo na kung yun, ang mga ganap, Actually, hindi lang Ano mga yan? truck, pati private Marami vehicles, po kami. medyo dapat ingat-ingat tayo. Minsan air brake. Lahat. Tinawag naman na harassment ni pambansang Kamao Manny Pacquiao ang kasong failure to submit tax documents na isinampas sa kanya ng Bureau of Internal Revenue Region 12. Ayon kay Pacman, wala raw silang natatanggap na sabina mula sa BIR matapos hindi maisumite ang mahigit 60 dokumentong hiningi sa kanya ng ahensya. Kabilang na rito ang proof of tax payment sa Estados Unidos sa mga laban niya kay Antonio Margarito at Joshua Clotti at maging ang kanya mga dokumento tungkol sa mga kinita niya sa product endorsements. Gate naman ng BIR Region 12 Director na si Attorney Rosie Lozares, pinadala sa mansyon ni Pacquiao sa Gensan ang sabina at may receiving copy pa. Hindi rin daw niya personal na kakilala si Pacquiao at wala raw siyang motibo sa pagsampa ng kaso laban sa pambansang Kamao. Gayunpaman, pinag-aaralan na ng kampo ni Pacman ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa BIR Director dahil umano sa nadungisang reputasyon ni Pacquiao bilang kongresista, 8th Division World Boxing Champion at product endorser. You put undue doubt to the good faith of those who paid a large amount by insinuating that they did not necessarily mean pay the correct taxes. Hindi ko naman pwedeng, ang regional director, hindi ko naman sila pwedeng hamunin suntukan eh. Wala naman silang panalo sa akin suntukan. Kaya idaan natin sa parehas, legal. May hinihingi yung mga direktor eh. Ano yung mga dokumento? Yung kontrata nung laban niya kina Clotti, Margarito. Kasi kung nagbayad sila sa Amerika, as income, kita niya yan eh. May buwis daw na babayaran din dito. So, Pero hinihingi nasaan yung mga accountant dokumento. niya? I'm sure hindi naman niya... Hindi, ganito kasi sa Hindi press naman ni Pacquiao conference, yun, ano? dumating yung tao ni Congressman.
para magbigay ng kaukulang requirements. Pero hindi yata yun yung mga hinihingi ng regional At least meron namang, director ng BIR. meron silang, May response may naman pala response na gawin yung tama, di ba? Kasi hindi ko Oo, malaman dahil importante. ginagawa rin ng BIR official yung kanyang trabaho. Oo. No? Kaya lang sa panig ni Congressman, nakakaramdam siya ng panggigipin. Baka may mga pagkakaintindihan lang. pinagbatayan. Baka yung mga previous fights niya, may mga dokumento talaga na gano'n. So, hahanapin mo lang yung... Tsaka ngayon pala, paalala, no? Paperwork lang yung labanan niya. malapit na bayaran ng ano natin, income tax. April 15. Mas mahigpit po ngayon ang BIR. Kaya ngayon pa lang, magkwenta na kayo, hindi yung sa deadline. Kasi nagsisimula na po yung parang digital o computerized. Yes. May mga na-declare na kayo last year na nasa computer, baka hindi nyo ma-declare ngayon. Kasi minsan talaga nakakalimutan daw ng iba eh. Meron tayong bagong form sa BIR, kaya Meron na. magtanong na rin po tayo dun sa ating mga malalapit na BIR offices, yung mga, meron din sa mall na magtutulong para mag-compute po ng ating BIR. Kahit dito sa GMA, meron tayo dyan, yung parang how to understand and compute your taxes better. So, yung mga companies ninyo, baka meron kayong ganong pagtulong sa inyo, take advantage of it. Saka lahat po yan, doctor.